Ganda ng araw ngayon. Good morning, Aya! Nyoy? Nakakainis naman si Papa. Ang daming bawal. Bawal gabihin sa galaan. Bawal magbabad sa phone hanggang madaling araw. Bawal kumain ng junk foods at chocolates. Ang daming bawal. Ayoko na, sir. Inis. Hindi mo kailangang magtiis, Aya. Akong bahala sa'yo. Hi, Aya! Sino ka? Ako si Carrie. Isa akong fairy. Obvious ba? Teka, alam kong mahilig ako sa fairies kahit nung bata pa ako. Pero hindi naman ako naishibang, no? Hindi ka nahishibak at hindi ka namamalikmata. Totoo ko, Aya. Kahit hawakan mo pa. Hop. Huwag kang lalapit. Sige nga, kung totoo kang fairy, saan ka nakatira? Doon, no? Sa pinakamalaki at pinakamagandang bulaklak sa garden niyo. Gusto mo bang sumama? Bakit naman ako sasama sa'yo? Para mapatunayan ko sa'yo na tama ang sinasabi ko. Promise, maganda sa kaharian namin. Lahat ng bawal sa'yo rito, pwede at malayang may magagawa naman. Wey. Oo nga! Sige na, tara! Sige na nga. Pero dyan lang naman sa garden, di ba? At least makakabalik agad ako kung sakali. Galit ka naman sa papa mo eh. Ano? Wala! Sabi ko, tara na! Talaga? Dito ka nakatira? Oo, bakit? Ito kasi yung paboritong bulaklak ni Mama nung nabubuhay pa siya. Kaya nga ingat na ingat si Papa na hindi mamatay ang halaman niyang ito. Kaya pala masaya kami sa loob eh. Magaling mag-alaga ang papa mo. Sige na, pumikit ka na para makarating na tayo sa kaharian. Wow! Totoo nga, fairy ka tapos pikarian kayo. Kung nagsisimula pa lang, ayaw na agad matapos ni Aya ang masayang karanasan niya sa Karyana. Kumain, naglaro, nakipagkaibigan at kung ano-ano pa. Ang kaninang malungkot na si Aya, wala nang mapagsidlan ng kanyang saya. O diba, mababait lang ng fairies dito. Palakaibigan, tulad ko. Kaya nga pero wala pa silang mga pakpak, no? Kaunting panahon na lang, magkakapakpak din sila. Kaya hindi rin sila umaalis eh. Dahil yun yung goal nila, ang magkaroon ng sariling mga pakpak. Mas mabilis ka kasing makakapag-ikot-ikot at makakapunta kung saan-saang parte ng kaharian kung may mga pakpak ka. Gusto mo rin magkapakpak, di ba? Sana, pero gano'n ba kataga-tuhog mo yun? Hindi natin masasabi. Sa tamang panahon na lang siya dadating. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo munang isipin ng mga araw at sulitin mo yung panahon mo dito sa kaharian. Ang hindi alam ni Aya, tulad niya, mga taong nanabudol lang din ni Carrie ang ibang fairy sa Karyaan. Ang bawat oras na lumilipas na naroon siya sa Karyaan, dumadagdag sa oras na meron si Carrie para manatili siyang buhay ng mas matagal. Nagiging mas malakas at nananatili rin ang kabataan ni Carrie. Pero hindi lang siya ang nakikinabang sa buhay ng mga tulad ni Aya. Nariyan din ang kanyang kakambal na si Sari. Simple lang, bawas oras kay Aya, dagdag oras para kina Carrie at Sari. At kapag naubos na ang buhangin sa itaas na bahagi ng orasan, tulad ng iba, mawawala ang katawan ni Aya at makukulong na ang kaluluwa niya sa orasan. Kaya habang patagal ng patagal si Aya sa Karyaan, paunti rin ang paunti ang tsansa niyang makabalik pa sa piling ng kanyang ama. So yung meron dito? May ibang surprise sa loob. Pero wala namang masama siguro. Papasok po, di ba? So far, wala pa naman ako nakikita dito hindi maganda.
Di kaya ito yung warehouse nila? Hello? Okay ka na ba? Sino ka? Bakit kamukha ka ni Kari? Kari, ikaw ba yan? Hindi ako si Kari. Umalis ka na dito habang may oras ka pa.